Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon ngayon itong post ni Dare to Ask. Dalawang post niya ito. Tungkol ba sa mga ginagawa ng mga kongresista, specifically Speaker Martin Romualdez. Talaga bang all-out support siya sa Marcos administration? O there is something else? Unahin natin dito sa post niya kapon, Dare to Ask. Basahin ko Real talk with proof. Si Martin Romualdez is not supportive of BBM's infrastructure agenda. Kasi may proposal naman talaga si BBM sa National Expenditure Program for foreign assisted projects ng DPWH in 2024 na 70.1 billion. Pero ang Kongreso ginawa itong zero. Kakampi pero ipapahamak ang pinsan mo. Bakit inuuna ang hundreds of billions pet projects? Yung pet projects, ito po yung mga basketball court, dryer ng mga kongresista. Yan ang pet projects. Yan ang pinupunduhan. Ang ginawang zero, itong foreign assisted projects ng ang DPWH, ito yung mga infrastruktura na kalsada, tulay, other infrastructure projects na makakatulong sana sa ating ekonomiya. Ginawa nilang zero Maganda, 70.1 billion. Madaming magagawang proyekto sana yan. Kaya lang, naging zero. Anong pinunduhan? Yung mga pet projects ng mga kongresista. Okay? Tapos, sabi ni Dare to Ask, tapos si BBM, perma lang. Perma lang ng perma din. Sos, leader ba yan? O ano? Nag-propose ka, hindi naman sinusunod. Anong klaseng presidente yan? Okay. Siljan Balyaho, kahit na talagang weak leader pa rin si BBM. Raquel Malundra Salazar, may kasabihan nga, sariling kalawang ang sumisira sa bakal. O ano? Okay, dito, another post ni Dare to Ask. Ngayon lang, 5 minutes ago. So, kaltas na naman ito. What is greed? Pagkaganit, sabi niya, yung calamity fund ng National Disaster Risk Reduction Management Council, binawasan ng Congress ang budget. So, mabuti ito, binawasan lang. Binawasan ng 10 billion in 2025. 10.5 billion in 2024. And 10.5 billion in 2023. Ang daming bagyo, pagbabaha, eruptions, and other calamities. Binawasan ninyo ang budget, Martin and Co., Cheese and Po. Anong budhi? Anong budhi meron ang Kongreso ng Pilipinas? With proof ito from NEP to GAA. National Expenditure Programs, nandun na, nakaplano na. Pagdating sa Kongreso, bawas. So ano ba talaga? Ang Kongreso ba? Ang Kamara ba? All-out support ba sa presidente? O hindi? Ito na lang. Yung 2025 na question na sa Supreme Court, tinawag ito na the most corrupt budget in history. Dalawang former senator, dating Senate President
Drilon and dating Senator Ping Lacson. Talagang sabi nila, wala na. The National Expenditure Program was mangled beyond description, tinadtad, chinapchap. Kasi yung National Expenditure Program, yun na yung plano na ng administration para palaguin ang buhay ng Pilipino. Kaya, dapat sana ang Kongreso suportahan ang National Expenditure Program, ma-approve para sa ikakaunlad ng mamay. Kaya lang, ang ginawa, binago. Blank items. Kaya may mga bycam na ano. So, bakit ganun? Tapos, ang presidente ni-review kunuhay. Review. Oh. Mamaya, pinirmahan din. Wala rin lang. Ano ba yan? Bineto. Kailangan bineto. Yung mga unprogrammed. Pasok pa rin lahat ang budget ng mga kongresista. Ano ba yan? Oh. So, ano ba talaga ang magpinsan? Magkasangga ba talaga? O may inuunang, yun na nga, pet projects. Dulce Ambrad Balingit, sana yung tiyan ni Tamba, medyo masama, wag ko na lang ba din. Yarn Zobel, nako, pati asawa yan, nasa likod niyan. Adel Patiki, si Tambi talaga ang sumisira sa lahat. Marilyn V. Flores, si Lisa may utos dyan, siya ang boss ni Martin. Mary Jane Roche, palabas na lang nga nila, nagmata na ang mga tao karon, dili na nila mailan. Ito na nga, kaya sa nakikita ng taong bayan, after 3 years, hindi man tayo umaasenso, sa survey ng SWS, dumadami ang bilang ng mga pobreng pamilya, dumadami ang nagugutom, ang presyo pataas ng pataas. Kaya, lagapak ang rating. Tapos, yung paglagapak ng rating, isisi nila sa fake news. Gawin nyo ng tama yung good governance. Pag meron tayong good governance, example, Mayor Bico ng Pasig, good governance, nakaka-save si Mayor Bico ng 1 billion per year without raising any taxes. Itong administration nito, may proposal, itataas ang tax. Mabuti na lang, nagbagong isip ni Finance Secretary Rito, hindi na daw itutuloy. Yun po. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan na mugyero, dalon niya siyang balay. Oo. Sige, adto na ta. Sa balay ni Uncle. Salamat kayo sa panabang. Salamat sa panalangin. Panalangin sa Ginoo. Karon mo na ni ang atop sa nataga na mo ugero. Salamat sir sa mga panalangin. Oo. Kay Hello na. Haday man. Oh, garon Uncle Ayan ka.
Ante, unsa ang inyong maistorya bahin sa nahatag sa inyo nga sin karno nindot na kayo yung atop. Una-una, Maayo na gyud oh. una nga among pasalamat nga naghatag sa ang Ginoo nga natanaw gyud mi sa Ginoo nga galisod gyud ang gatuluan among balay. Oo. Na ikaduha gyud ang nagtan-aw sa kuan video nga nakita niya ang among balay nga kuan na gyud. Daan na gyud. Pasalamat sad mi sa kuan sponsor nga magpadayon pa gyud ang tabang kay daghan pang nagkinahanglan sa tabang sa kuan. Ikaw call. So, salamat kayo sa kuan. Una-una, ang Ginoo man gyud ang gatanaw sa atong problema, Oo. sa atong mga kulangon sa tanan, sa atong kuan gyud sa atong kinabuhi. Dugang ibubo niya ang mga grasya nga gikan sa iyaha nga ang tanang katawhan di man gyud na mawalang mga problema. Sponsor, kangser nga padayon pag gyud ang iyang pagtan-aw sa mga takayo sa tanan. Sige calls ante, salamat.